So ito mga bossing, ayan, check natin, and then meron na tayong, ayan, meron na nakalabas sa itlog. Ayan, yung iba natin patch pa lang. Ayan, so kung paano nga ba ito i-set, guys, ganito lang po siya i-set, ano. So ayan, good day mga ka-farmers. So bali ngayon is gabi na, and then mag-tutorial pa rin tayo, guys. Ituturo sa inyo kung paano po ang tama at pinakamadaling paraan para ma-set yung incubator natin after natin ma-assemble. So pagkadating sa inyo ng ating incubator, guys, syempre i-assemble nyo yan, and then hahayaan nyo muna siya na mag-preheat. Kumbaga, kasi eto, guys, nag-a-alarm. Halimbawa ganito. Ayan. So bali, guys, ayan, meron na palang lumabas na sisiw sa kanilang itlog, guys, ano. Ayan. Meron nang nag-hatch. Ayan. Halimbawa, pagkadating sa inyo is nagaganyan siya. Once na ma-open ninyo, hayaan nyo lang siya, guys, hanggang ma-reach niya yung 37.0, and then mag-i-stop po yung alarm niya. Ganyan lang po siya kadali. And then after nun, guys, basta kapag nakaset po siya dito sa chicken, kasi eto, guys, pwede po siya constant temperature, or kung gusto nyo automatic na siya, na hindi na po kayo magka-calibrate or set ng temperature. Nag-stop na siya, guys, ano. Eto, ganito lang po yan, guys, ano. Halimbawa, ganito. Ayan, kapag ganito po yung incubator nyo, guys, kaya kapag bumili kayo, ganitong incubator na lang para mas madali. So, bali ganito, guys, kung chicken po yung i-incubate nyo, ayan, lapit natin ng konti. Ayan, meron na po yung nakalagay mismo dyan na chicken, and then long press nyo lang etong mode. Lipat po yan dito sa duck, goose, pigeon, at saka constant temperature. Long press natin. So, ayan. Kita nyo ba, guys? Ayan. So, ayan. And then, last, constant temperature. And then, balik natin sa chicken. Depende po yan, guys, kung ano po yung i-incubate nyo. Kaya, sobrang ganda din ng ganitong klaseng incubator. So, bali ganito tayo, guys, ano. Ayan. Halimbawa, ayan, yung i-incubate nyo is itlog ng mga manok. Ayan, Rhode Island Red, Black Australarp, Native. Pwede po yan dito, guys, ano. And then, ganito po yan, guys. Hindi nyo na po siya kailangan i-set. Ayan, bakit? Kasi, guys, kahit i-up nyo yan, babalik po yan sa 37.6. Babalik yan kahit dito sa humidity, kahit anong add nyo, babalik po yan sa 65. Ganun siya kaganda, guys, ano. Ganun po kaganda yung ganitong klase incubator. Hindi nyo na kailangan i-set, and then automatic na din po yan, guys, na yung roller sa loob. Ayan, eto po yung roller nya. Automatic na yan, guys, na iikot sa loob. So wala na po kayong kailangan intindihin, and then wag na din po kayong mag-add ng tubig. Kasi etong klaseng incubator, guys, is dry method. So, kahit wag na kayo mag-add ng tubig simula day 1. Ayan. And then, after 17 days, pwede na po kayo maglagay ng tubig. Pero, konting-konti lang. Kahit nga, guys, na-try ko na din ito. Maraming beses na. Hindi na ako naglalagay ng tubig hanggang sa mag-hatch po yung sisiw. All goods naman, guys, nakakalabas po lahat. And then, 85% hatchable, guys, yung ganitong klaseng incubator. So, ganun lang po siya kadali, guys, kahit sa duck, goose, pigeon, mga ganun, guys, wala na po yung problema. Automatic na po yan, guys, na magkakalibrate kasi meron na po siyang nakaset na sariling temperature. And then, ito po yung patunay, guys, na nakapapisa tayo, syempre. And then, ngayon, guys, meron kasing nakasalang dito. And then, meron ding nag-hatch. Ayan. And then, dalawa na yan, guys. Isang Black Australarp, ano. Yan, buhay na yan. And then, eto sa gilid. Ayan. Yung itlog dito. Ayan. Syempre, papisa na yan, guys, bukas. Yan, meron ng dalawang nakalabas. So, ganun na po siya kadali, guys. Kung halimbawa naman, ayan, sa mga bihasa na, sa mga marunong na, and then meron talagang sinusunod na sariling humidity and then temperature. So, pwede din ito, guys. Pero kapag sa constant temperature kayo magsiset, kapag meron kayong sinusunod na sariling temperature,
mag-set kayo sa constant temperature. Set natin. I-set natin guys sa constant temperature. So ayan, kapag nasa constant temperature kayo guys, ito po yung wet method. Ayan, kasi halimbawa guys, kung halimbawa kasi guys na hindi niya kayang ma-reach yung humidity niya. So halimbawa 75 yung kailangan yung ma-set, is kailangan nyo magdagdag kapag nag-stay po siya sa 60 humidity, kailangan nyo po siyang dagdagan ng konting tubig. Yun po yung wet method. So kailangan dito guys nakaset. Halimbawa sa constant temperature natin, magsiset tayo ng ideal natin na temperature. So bale, pindutin natin etong set na to guys. Wait lang. Ito basta dito sa gilid guys. So ito. So etong nagbi-blink guys, yan po yung isi-set natin yung temperature. Halimbawa 38.0. Ayan, set natin. Ayan, pagka 88 guys, save na yan. Automatic na yan guys. And then etong nagbi-blink na naman, ang susunod naman na natin itong humidity. So 60 lang natin yan. Ayan. I-60 lang natin yun guys. And then yan, automatic mag-i-increase na po yung magdi-decrease na po yung temperature, and then automatic guys, magiging 60 lang yan. Ganun lang po siya kadali guys. Pero kapag nag-stay po siya sa 55, hindi po siya nag-reach ng 60, automatic guys, magdadagdag po kayo ng tubig. Ayan. Ganun lang po siya kadali. And then kahit pala naka-constant temperature kayo guys, automatic na din po yung umiikot yung roller sa loob. Ayan, automatic na yan guys. And then balik natin sa chicken. Ayan, and then yung eto is for cuddling. Ayan, for cuddling yan guys. Eto yung ilaw. Ayan, ganun lang po siya kadali guys. Ayan, ganun lang po kadali yung tutorial natin guys. And then kapag nag-brown out, meron siyang libreng tawag dito, meron siyang libreng dito pa rin yan guys, nakasaksak. Meron po siyang pinagkaiba guys, pwede po siyang isaksak sa 12 volts na battery. Ayan, battery ng motor. Pwede po yan guys, Ayan, so bali ganun lang guys, Ayan, at tawag dito, kapag nag-order kayo ng ganitong klaseng incubator, ganun lang po siya i-set guys. And then dry method, sobrang ganda. Quality, kita nyo naman. Ayan, hatch na yan guys. Buhay na yan. Lahat yan guys, na eto guys, lahat different batches po yan guys. Mag-hatch po yan yung iba bukas, and then sa other day naman yung iba. Pero lahat yan guys, nakading na natin, buhay po yan lahat. So ayan, meron na tayong dalawang sisiw dyan. And then, syempre guys, mag-update ulit tayo next time sa pag-aalaga natin sa brooding ng ating mga sisiw. So ayan guys, sa mga gustong ng ganitong klaseng content, subscribe lang po kayo sa Claro Backyard Farm. Ayan, and then happy farming mga ka-farmers.